Patuloy ang paghahanap sa 4 na mangingisdang Pinoy na sakay ng bangkang pangisda na sinalpok umano ng barko ng Hong Kong. Isang nasawi sa insidente habang nasagip ang 3 iba pa. Kwento ng mga nakaligtas, 3 araw sila sa laot bago nasagip. Napilitan din daw ang isa na kumain ng styrofoam para lang mabuhay. Nakatutok si Cara David. Matindi pa sa mga natamong sugat sa katawan ang sinapit ni Herman Balmores nang salpukin ng isa umanong barko ng China ang kanilang bangkang pangisda. Lunes nang pumalaot ang fishing bangka Axel John, sakay ang 7 kasamahan ni Herman mula sa Bulinaw, Pangasinan. Kinabukasan, sa dagat malapit sa Santo Domingo, Ilocos Sur, hinampas sila ng malaking alon. Namatay ang kanilang makina at kumanlong muna sila sa isang payaw o artificial fish sanctuary. Makalipas ang ilang oras, nabuhayan sila ng pag-asa nang may lumapit na isang mas malaking barko. Pero imbis na huminto, sinalpok at winasak daw nito ang kanilang bangka kaya sila nagtalunan. Nakita raw nila ang salitang Hong Kong sa likod ng barko. May nakasulat sa Hong Kong. Saan nakasulat yon? 4 na lang silang natira noon. Pinagtagpi-tagpi nila ang mga nasalbang gamit para gawing palutang. Natupatong natin sila itali. Yung kami natulog sa tatang kunti, mahalo ng araw. Hindi masyadong magpasa. Naging laman siya nila ang natirang 4 na huling isda at baong bigas na mabilis ding naubos. Sa gutom, pati styrofoam, kinain daw nila. Isiri po, paglagay ng isda. Oo, yun ang kinakain mo. Oo. Nakakili ayaw, siguro ka natin. Parang chicharon, magano ko lang ng tubig. Pero, dinatagal na ng tubig. Para hindi matulog. Tanghali ng Sabado nang masagip sila ng 2 mangingisda mula sa Magsingal, Ilocos Sur. Pero pumanaw sa ospital dahil sa sugat at panghihina ang isa sa kanila, si Christopher Carbonell. Nasa ospital pa ang isa habang nakauwi na ang 2 sa Bulinaw. Patuloy namang hinahanap ang 4 na iba pa. Cara David, Nakatutok, 24 Oras.